May mga pangamba hindi nagmumula sa kadiliman diyan. Ngunit mula sa isang tao na nakaupo sa tapat mo araw-araw, tinatawag kang pamilya. Ang pangalan ko ay Dessa. At hindi ito kwento tungkol sa pag-ibig o pamilya o pagpapatawad. Ito ay isang sumpa na nagsimula mula sa isang hindi malinis na sulyap mula sa taong tumawag sa akin ng kamay ang aking biyenan. Akala ko noon maswerte ako. Ang pakasalan si Alex, ang lalaking minahal ko ng 5 taon. Lumipat kami sa kanyang pamilya dahil sa mahirap na mga pangyayari. 3 lang ang tao sa bahay na yon, si Alex, ang kanyang ina na nakaratay. At ang ibang tao ay isang bangungot sa anyo ng isang ama, si Ingalito. Noong una, maamo siya, mainit, tinatawag akong anak. Pinagluto ko siya, nagkwento siya tungkol sa kabataan niya, tumawa ng malakas, nagpanggap na mabuting ama. Hanggang isang gabi, nagising ako sa malamig na pakiramdam sa aking binti. At pagmulat ko ng mata ko, nakita ko siya. Nakayuko malapit sa tuhod ko. Ang kanyang dila nanginginig dumulas sa aking laman, parang isang gutom na hayop. Natakot ako. Bumulong siya. Huwag kang maingay. Bubutasan kita kapag nagsumbong ka. Manahimik ka. Kung maglakas loob kang sumigaw, sasaksakin kita sa tadyang. Simula noon, alam ko na. Hindi na ako naging manugang. Hindi na ako tao. Isa lang akong buhay na bangkay na nakulong sa loob ng mga pader ng pamilya kung saan tinawag ako ng mga tao na asawa, ngunit sa totoo lang, biktima lang ako. Pero hindi ako iiyak. Hindi ako magmamakaawa. Dahil mula sa abo may nakilala akong isang babae, nakatira sa kabubatan, nagpapakain sa mga insekto ng dugo ng puot. Tinuruan niya ako kung paano gawing magic ang luha. Itinuro sa akin kung paano magbayad, sugat sa sugat, ng katiwalian mula sa loob. Ito ang aking kwento. Hindi para sa iyong awa, ngunit upang ipaalam sa iyo ang demonyong itinatago mo sa iyong tahanan. Hihila pababa sa impyerno ng mismong taong hinamak mo. Maniakis enibianan, the curse within. Magsisimula na ang kwento. Akala ko noon ang pag-ibig ang pinakaligtas na lugar para itago sa mundo. Pero nagkamali ako. Dahil minsan, ang lugar na tinatawag nating tahanan ay talagang impyerno, marunong lang itong umiti. And my name is Dessa. 26 years old. Isang makalumang babae na naniniwala sa pag-ibig at naniniwala na kapag pinili mo ang tamang tao,
natural na magiging mapayapa ang buhay. Si Alex ang pipiliin ko. Ang lalaking minahal ko ng 5 taon. Yung lalaking lumuhod sa ulan para lang humingi ng tawad sa paglimot sa anniversary natin. Yung lalaking naghatid sa akin sa night market dahil lang gusto kong kumain ng balut. At saka nag-propose siya. Simple, walang diamond ring, walang teatro. Isang tingin lang sa takip silim. Dessa, will you marry me? Nagpakasal kami sa isang simpleng seremonya, mga kaibigan, ilang kamag-anak, at mga mata ng kanyang ina na nakaratay mula sa kanyang stroke. Ang kanyang ama, si Elito, ay nakatayo sa likuran ko sa kasal. Ang kamay niya ay nasa balikat ko, mahigpit akong hinawakan. Nang lumingon ako sa kanya, ngumiti siya. Isang magiliw na ngiti. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa bahay ng mga magulang ng asawa ko. Ako, ang bagong manugang, ay sinubukang gawin ang lahat ng mabuti. Gumising ng maaga para magluto, minamasahe ang paa ng aking ina, nakikipag-chat sa aking biyenan tungkol sa bonsai, noong siya ay isang jeepney driver. Parang ama noon si Elito, lagi akong tinutulungang magbuhat ng mga gamit, lagi akong tinatawag na anak, laging tinatanong. May problema ka ba, iha? Pero may mga tingin na hindi masabi sa salita. May mga hawakan masyadong mahaba para hindi sinasadya, masyadong malumanay para hindi nakakapinsala. Isang beses, naghuhugas ako ng pinggan nang tumayo sa likuran ko si Iolito. Yung kamay niya nasa bewang ko. Ngumiti siya. Para kang anak ko talaga, ang lambot ng katawan mo, iha. I smiled awkwardly thinking na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay dumating ang gabi. Si Alex ay pumasok sa trabaho ng night shift sa bodega sa Calamba. Magdamag na natulog ang biyenan. Ako lang at si Emerlito. Napansin kong hindi na nakasara ang pinto ko gaya ng dati. Tahimik na dumaan ang mga anino. Malakas na paghina sa manipis na dingding na gawa sa kahoy. Minsan, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi sa tunog ng isang upuang kahoy na langit-ngit sa labas ng silid. Pagbukas ko ng pinto, nakaupo si Elito nakatitig sa akin, sa dilim, walang sinasabi. At pagkatapos ay sinabi niya, "Hindi ka na bata, Dessa, maganda ka." Huminto ako. Tumibok ang puso ko. Alam ko hindi na ako ligtas. Mula sa araw na yon, hindi ako makatulog sa gabi. Para akong ibon sa hawla, natatakpan ng tela, at may dahan-dahang hinihila ang sinulid sa tela. Walang nakakita, walang nakakaalam, at ang aking asawa si Alex. Ang taong pinakapinagkatiwalaan ko ay hindi na isang kalasag. Tahimik lang siya. Every time I said, "Tay mo mukhang hindi na tama ang tingin sa akin." Tumawa lang siya at sinabing masyado akong nag-imagine. Nagsimula akong magtaka.
Nagkamali ba ako? Mali ba ang pagbibintang ko sa isang ama? O dahan-dahan ba akong nagising mula sa isang bangungot na kusa kong pinasok noong sinabi kong ido? Hindi ko pa alam totoong kasamaan ang darating. Ngunit alam ko ang isang bagay. Ang tahanan ay hindi palaging ang pinakaligtas na lugar. At kung minsan ang dyablo ay wala sa kakahuyan, nasa kusina ito, sa pagkukunwari ng isang ama. Nung gabing iyon, kabilugan ng buwan, walang hangin. Ang bahay ay napakatahimik na naririnig ko ang pag-ikot ng orasan. Ang aking biyenan ay humihina ng malalim sa susunod na silid. At ang mahinang paglangit-ngit ng mga bisagra sa aking pinto na para bang may sinusubukang buksan ito ng malumanay. Bago ako makaupo, isang mabigat na katawan ang dumikit sa aking mga binti. Isang mainit na hininga ang malapit sa aking mukha at isang pamilyar na boses ang bumulong. Huwag kang maingay. Bubutasan kita kapag sumigaw ka. Hindi ako makahinga. Hindi ako makasigaw. Natulala ako. Ako ay ni-rape ni Derlito. Hindi ng isang estranghero, kundi sa tumawag sa akin na anak. Ng isang taong laging nakangiti kapag hinahain ko siya ng pagkain. Ng isang tao na lubos na pinagkatiwalaan ng aking asawa. Pagkatapos, pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo, ngumiti at sinabi, "Ginawa ko to hindi dahil gusto ko lang kundi dahil kailangan ng pamilya natin ng apo. Kung hindi kaya ni Alex ako na ang gagawa." Naupo ako roon, nanginginig, hindi alam kung ito ay mula sa lamig o dahil nasaksihan ko lang ang katapusan ng sangkatauhan. Kinabukasan, hinarap ko si Alex. Tanong ko sa kanya, nanginginig, "Alex, tay mo ginawa niya sa akin?" Pinutol niya ako. Hindi nagulat. Hindi galit. Isang paungusap lang. Alam ko na. Nalunod sa pagtataksil, tinig na pinipigilan ang galit. Alam niya. At kahit papaano ay hinayaan niya itong mangyari. Tapos sinabi niya sa akin na ang dating kasintahang si Erica ay tumira rin sa bahay na ito. At naging biktima din. Pero mas mahina si Erica sa akin. Pinili ni Erica na tapusin ang mga bagay gamit ang lubid at kiseng. Nakulong ako sa bahay. Walang phone. Walang internet. Nakalock ang mga bintana. May bagong lock ang main gate. Nalaman kong buntis ako. Pero kanino? Tiningnan ko ang tiyan ko sa salamin. Parang isang nilalang ang tumubo sa loob ko, hindi bata. Ngunit isang pagkikristal ng kahihiyan, ng isang hindi maalis na mansa. Isang hapon, habang nililinis ko ang isang lumang aparador, nakakita ako ng isang kahon na bakal. Nasa loob ang mga lumang larawan. Si Alex noong binata. Erica noong nabubuhay pa siya. At isang larawan, buntis si Erica. Nakadikit sa likod ang inscription. "Kung hindi mo ako pakakasalan, alisin ko yan sa tiyan mo." Ang sulat kamay ay kay Emilito. Nabuntis siya ni Erica. At napilitan si Erica na ipalaglat.
Pagkatapos namatay si Erica, at ngayon sinusundan ko ang yapak ng babaeng iyon. Tumingin ako sa bintana. Akala ko ito ay isang pinto sa kalayaan. Ngayon ito ay isang bitak lamang sa isang gintong hawla. Pero this time, hindi na ako umiyak. Hindi ako kinilig. Hindi ako naniniwala may darating para iligtas ako. Alam ko kung gusto kong mabuhay. Kailangan kong maging bagay na pinakakinatatakutan nila. Hindi ako ipinanganak para maging biktima. Hindi ako namatay tulad ni Erica. Mabubuhay ako. At ibabalik ko lahat ng kinuha nila. Pero hindi gamit ang baril. Ngunit may mas nakakatakot. Ang sumpa. Tumakbo ako. Tumakbo ako, nakayapak. Tumutulo ang dugo sa aking takong. Sumabog ang langit sa likuran ko, ngunit walang nakarinig sa aking mga sigaw. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo. Ang alam ko lang nung nahulog ako sa gilid ng field, hindi na ako tao. Punit lang ang katawan, humihina sa putik. Tapos may sumundo sa akin. Malamig ang kamay, ngunit malakas. Ang mga matang iyon ay hindi mata ng isang taong naawa sa akin. Ngunit ang mga mata ng isang taong namatay minsan at nabuhay muli sa isang dahilan lamang, paghihiganti. Gising ka na. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Nakahiga ako sa isang lumang banig, sa isang kubo sa gitna ng kagubatan ng Balete. Sa bubong na kawayan, dose-dosenang mga insekto ang gumagapang pabalik-balik. Isang babae ang tumabi sa akin. Ang kanyang buhok ay pilak, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Felicia ang pangalan niya. Nakakatawang tunog na may halong nakakatakot na musika, malambot ngunit matyaga. Si Felicia ay ginahasa ng kanyang foster father. Iniwan siya ng kanyang pamilya. Nakatalikod sa kanya ang nayon niya. Muntik na siyang mamatay hanggang sa isang ermitanyong mambabarang ang nagligtas sa kanya sa kamatayan. At tinuruan siya kung paano mamatay ang kasamaan sa sakit. Sabi niya, inilibing nila ako ng buhay. Hayaan silang maghukay ng kanilang sariling libingan. Boses ni Dessa, malakas sa unang pagkakataon. Gusto kong maghiganti, Aling Felicia. Hindi ko kayang limutin ang ginawa nila sa akin. Turuan mo ako. Sa isang silid na puno ng usok at nasusunog na langis, pinuto ni Felicia ang dulo ng aking daliri. Tumulo ang dugo sa garapon na puno ng patay na alupihan. Ngunit nang dumampi sa kanila ang aking dugo, nabuhay silang muli. Sabi niya, ang bawat insekto ay nagdadala ng sama ng loob. Kapag nagising na natin ang espiritu sa loob nila,
hahanapin nila ang nagdulot ng sakit. I bit in my lip. Wala ng luha. Pinutol ni Felicia ang aking pulso, bumuhos ang dugo sa spell na nakasulat sa abo. Ako ay nanumpa sa mga hiyawan ng mga insekto. Ibalik mo ang sakit. Ibalik ang dugo. Ibalik mo ang mahinang sigaw. Pagkalipas ng 3 araw, hindi na ako si Desa, ang mahinang asawa. Ako ay isang espiritu na may isang madilim na spell. Isang hindi na alam ang takot. Sa aking kamay ay isang bote ng lason na pinakain ng galit na dugo. Isang kutsilyo ang nakabalot sa buhok ni Erica na namatay ng hindi makatarungan. Isang alupihan na kasing pula ng dugo kumakatawan sa presyong babayaran. Babalik ako. Hindi para humingi ng tawad. Hindi para magtanong kung bakit. Ngunit upang ipaalam sa kanila na marunong din maging demonyo ang mga biktima. Kapag ang kadiliman ay marunong maghintay, hindi na kailangang magmadali. Hindi ako bumabalik na sumisigaw. Bumalik ako sa katahimikan. At ang bawat daing ay magsasalita para sa akin. Bumukas ang pinto habang nakalock ang lahat. Isang anino ang sumilay sa salamin pagkatapos ay nawala. Kinaumagahan na mamaga at nabugbog ang kamay niya. Nakagat daw siya ng langgam. Pero alam kong sigurado walang langgam na nag-iwan ng mga marka ng kagat sa hugis ng mga manika. Si Alex ay walang tulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang pagtawag ni Erica. Bakit mo ako pinabayaan, Alex? Nagsimula siyang gumuhit ng mga spiral sa dingding na nagsasabi na ito ay isang paraan upang itaboy ito. Ngunit ito ay hindi isang bagay na maaaring itaboy. Tumayo ako sa dilim sa likod ng mga palumpong ng saging. Pinapanood sila. Araw-araw isang hakbang pababa. Nagsimulang magkawatak-watak ang katawan ni Lito, pustuls, sugat, langaw na umaaligid sa bawat butas. Alex takot sa liwanag. Itim na tela ang nakasabit sa buong bahay. Mga pulang mata nanginginig bumubulong. May sumusunod sa akin siya yon. Siya talaga. Sigaw ni Felicia. Nasasaktan sila, Desa. Nabayaran na nila ang halaga. Pero libre ka ba talaga? Desa, mababa, nanginginig ngunit matatag. Hindi pa. Hindi pa ako nakatingin sa mata nila habang bumabagsak sila. Nagsuot ako ng itim na balabal, may dala akong braided doll. Bumalik sa bahay na yon kung saan nagsimula ang lahat ng bangungot. Nakalawang ang tarangkahan, inaamag ang bahay. Ang mga larawan ng pamilya ay nagbabalat. Patay na ang biyenan. At ang dalawang lalaki ngayon ay parang mga buhay na multo. Pumasok ako at wala nang nakakilala sa akin. Itinaas ni Alex ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Napaupo si Ginoong Lito na nakataas ang mga tuhod,
nanginginig na parang epileptic. Hindi ako sumigaw. Hindi ko sinisi. Hindi ako natamaan. Tanong ko lang, ano ang pakiramdam na maalis ang iyong katawan, boses, kalayaan? Inilabas ko ang maliit na banga ng abo ang natira kay Erica. Binuksan ko ang takip, hinipan ko ang abo sa hangin. Naghiyawan ang bahay. Umungbol. Gumapang ang mga insekto sa kanilang mga bibig. Ang presyo ng kasinungalingan, katahimikan, at karahasan ay dumating na sa wakas. Ako ang inilibing ng buhay sa sarili kong bahay. Ngayon bumalik ako, hindi para magpatawad, ngunit upang masaksihan ang kanilang pagkawatak-watak mula sa kanilang mga buto, mula sa kanilang dugo, mula sa kanilang mga isipan. At pagkatapos ng lahat, nagtataka ako. Ang hustisya ba ay hindi kailanman isang liwanag? Ito ay isang oil lamp, nasusunog sa sakit ng mga nakaligtas. Bumalik ako sa huling pagkakataon, hindi para mailabas ang galit ko, hindi para makita silang bumagsak, ngunit para makita ang nag-isang tao na naglagay ng kamay sa aking pisngi at tinawag akong anak. Ang libing ng aking biyenan nag-iisa. Walang dumating upang magbigay galang, tanging ang mahinang amoy ng insenso sa hangin na makapal sa mga alingaw-ngaw. May sumumpa sa kanila na barang daw. Nagkatinginan ang mga taga-nayon, lahat ng tao ay umiwas sa bahay na yon na parang salot. Nagsuot ako ng itim na balabal, natatakpan ng kalahati ang mukha ko. Hakbang sa pinto, ang baho ng pagkabulok ay tumama. Nahubad ang amoy ng kasalanan. Yelito, hindi gumagalaw sa upuan, puno ng sugat ang buong katawan, walang laman ang mga mata, walang tigil na bumubulong ang bibig. Alex, payat, kalbo, bakante ang mga mata. Hindi na sila tao. Humiga lang ng mga bangkay nila mo ng nakaraan. Nakiusap ako sa inyong dalawa. Umiyak ako, nagpigil, itinago ko ang lahat para lang maituring na pamilya. Ngunit ngayon, hindi na ako ang iyong manika. Isa akong survivor. Inilagay ko ang mga puting bulaklak sa altar ng aking ina. Lumingon sa likod ko. Huwag kang magpaalam. Iniiwan ko sila sa sarili nilang kulungan, gawa ng pagnanasa, natatakpan ng katahimikan. Wala nang magic. Hindi na kailangan ng mga sumpa. Tanging ang katotohanan, at ang katotohanan ay hindi kailanman nagpapatawad ng sinuman. Aalis ako. Nang hindi lumilingon. Nang walang pagkuha ng kahit ano. Tanging isang bagong puso gumaling mula sa sugat. Bumalik ako sa maliit na restaurant na dati kong pinagtatrabahuan. Isang bata, isang regular na customer, ang nagtanong sa akin. Tita, may peklat ka po sa kamay, sakit po ba yan? Napangiti ako. Hindi yan ang peklat ng isang taong lumaban. Ang katahimikan ay hindi pagpapatawad. At katarungan.
Kung minsan ay hindi nagmumula sa korte o batas, ngunit mula sa pangahas na mabuhay, matapang na magsalita, at lumabas sa mga anino, hindi bilang isang biktima, ngunit bilang isang apoy na hindi na mapapatay ng sinuman. Para sa lahat ng hindi pa naririnig, hindi ka nag-iisa.